Barangay Ginebra, may bigman ang pangtapat kay Junmar Fajardo sa semis. Since nga nang dumating tong bigman na to, di pa sila natatalo. Dating teammate sa St. John's ni Justin Brownlee na si DJ Kennedy, ngayon second import sa EASL ng Meralco Bolts. Pinuri ni Coach Luigi Trillo at inihalan tulad pa kay JB. Troy Rosario, may basbas ng makalipat ng team. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Gandang panimula ng Meralco sa EASL 2024-2025 is Asia Super League matapos nilang talunin ang naglalakihang players mula sa team ng Macau Black Bears sa score na 97-85. Sa nangyaring larong ito, may napansin ang head coach ng Meralco na si Coach Luigi Trillo sa former teammate ni Justin Brownlee noon sa St. John's na si DJ Kennedy, na etong si DJ ay all-around player. Kinumpara pa nga ni Coach Luigi ang laro ni DJ Kennedy kay Justin Brownlee. Sa mga hindi nakakaalam si DJ Kennedy ang second import ng Meralco sunod dito kay Durham. Sa pinakitang laro ni DJ Kennedy, ito'y impressive game kung maituturing na kung saan nagbigay ng napakagandang numero gaya ng 17 points, 9 rebounds and 7 assists sa nangyaring unang laro niya kasama ang Meralco na kung saan tinalo pa nila etong Macau Black Bears. Dito sa koponan ng Barangay Ginebra, swerte at may tuturing na lucky charm ng Ginebra ang pagkakadating ni Joe Devans sa Ginebra. Dahil since nang mapalahok ito sa lineup ulit dito sa team ng Barangay Ginebra, ay hindi pa nga po ito nakakaranas ng talo dito sa Ginebra, kung saan nasweep pa nga po ng Ginebra itong Meralco sa quarterfinals. So si JDV or Joe Devans nga po malaking sagabal to ngayon sa semifinals sa big man ng San Miguel Beermen na si Junmar Fajardo. Bakit natin nasabi yon? Dahil si Joe Devans, hindi mo pa pwedeng smallin ito kahit na ito'y veterano, mautak na big man ito. Yung import nga na si Allen Durham, hirap na hirap dito So for sure, syempre, una si Japet ang babantay kay Junmar na siyang kasama sa starting unit ng team. At paglabas nga ni Japet, syempre, yung Joe Devans na nga po ang sasalo ng bantay ni Japet at iyon ay si Junmar, na sakita naman natin, kaya niyang sabayan pa gamit ang malalapad niyang pangangatawan. At sa pagdating naman sa opensa, pwede rin maasahan si Joe Devans dyan dahil mabilis mag-release ng tira ito na siyang ang possible kayang iwan sa depensa si Junmar. So si Joe Devans may tuturing na lucky charm to talaga ngayon sa Ginebra dahil hindi pa nga siya nakakaranas ng talo sa Ginebra since nang i-activate ng Ginebra ito. Dahil na nga yan sa laki rin ng naitutulong ni Joe Devans maging sa ensayo. Dahil na ituturo niya nga po sa team yung sistema na master niya na system nitong si Coach Tim. Sa mga hindi nakakaalam bagamat makakatapat ni Joe Devans si Junmar sa big man or center position sa ilalim, siya nga po pala naging coach na rin ni Junmar etong si JDV noon sa Gilas, nang ginawang assistant nga ito or assistant coach ito nitong si Coach Tim Cone noon sa Gilas, etong si Joe Devans. Kaya naman gandang tapatan ito, veterano laban sa mas veterano sa semifinals. Big news ito for Troy Rosario. Matatandaan sa mga nakaraang balita rito, may ilang team na sa PBA ang nagnanais makuha ang serbisyo nitong si Troy Rosario. Oras na ito'y maging unrestricted free agent. Unang matunog na balita ay Ginebra ang isa sa nagnanais na makuha ito. Sumunod ay SMB at may balita pa nga rin na ito rin raw TNT na dati niyang team. At sa ngayon, ito na ang pinakahinihintay na sandali ni Troy at ng mga fans at ang mga teams na nagnanais kay Troy. So batay sa pinaka-latest report dito gaya sa pinost ni Sir Snow Badwa, credit po
Kapansin-pansin naman na pinakawala na ng Blackwater bossing itong si Troy at nangangahulugang unrestricted free agent na ito. Matapos ilabas ang isang liham na ipinadala di umano ng Blackwater sa PBA Commissioner's Office, na kung sa ay batay nga sa nakasaad rito sa release paper na inilabas na ito, ay formal ng nangangahulugang malaya na si Troy na makapili ng ibang teams. So sa ngayon kaabang-abang ang bagong koponan ni Troy na mapupuntahan dahil malaking tulong at talaga namang makakapagpalakas sa team ang tulad ni Troy Rosario na athletic player. Si Troy kasi yung pwedeng pang power forward or pwede rin pang sentro ito dahil sa laki rin niya. Si Troy nasa sa peak na ito ng kanyang karir, kaya naman talagang todo na rin yung kanyang laro rito. So kayo ano opinion nyo rito? Sa tingin nyo, sinong teams o sinong team dito sa PBA ang susunod na maaaring maging destinasyon ni Troy Rosario?